Welcome back sa Buhok Gaming Channel. So Buhok Gaming, kamusta na ba ang cryptocurrency ngayon? So baka hindi ka pa nakapag-subscribe, pahit na lang muna ng subscribe button, pati na rin ng notification bell. Siguro bago ka pa lang dito sa YouTube channel natin, guys, dito sa Buhok Gaming Channel, nag-upload tayo ng mga bagay-bagay na pwede natin pagkakitaan. So right now, chinek natin yung market natin right now. Siguro yung iba sa inyo nagtataka, Buhok Gaming, nasa bull run market tayo, nasa bull run season tayo, bakit bumaba yung ibang cryptocurrency? So by the way, yung Bitcoin niya pala, yung all-time high niya almost 3 weeks ago, umabot siya ng 4.2 something going 4.3 million pesos per Bitcoin. Pero right now, at this very moment, while doing this content, nasa 3.2 million pesos siya. So kung susuriin natin, almost 1 million na kagad yung binaba ni Bitcoin. So ito yung gagawin nating sample, kasi si Bitcoin, if tumataas yan, lahat din ng mga cryptocurrency, altcoin, meme coin nagtataasan. So pag bumababa rin si Bitcoin, so lahat din yan nagbababaan. Pero yun nga, kahit tignan natin sa Twitter, sa Telegram, sa lahat ng mga cryptocurrency enthusiasts, nasa bull market pa tayo. Pero yung tanong, bakit nga ba bumaba yung cryptocurrency? Actually, nangyayari naman po talaga yan kahit nasa bull market season. Okay, nangyayari po yan kahit yung kahit na in-expect natin dapat yung mga presyo ng Bitcoin or BTC ng cryptocurrency nagtataasan, nangyayari po talagang bumababa yung mga cryptocurrency. Ang main reason po niyan, syempre yung mga ibang buyer, okay, or yung ibang holder na matagal nang naka-hold ng cryptocurrency, na hit na nila yung target nila. Okay, for example, okay, ako, okay, back 2 years ago, bumili ako ng cryptocurrency ng Bitcoin worth 980,000 each. Okay, 982,000 pesos, bumili po ako ng 2 Bitcoin. Okay, yung personal na atake ko, inaabangan ko na mag 4.1 million pesos yung Bitcoin. Okay, personal ko yun. So, inold ko lang yan. So, hindi ko siya bebenta. Okay, bumaba, tumakas yung Bitcoin, hindi ko siya bebenta hanggat hindi po umaabot ng 4.1 million si Bitcoin. Okay, and then nangyari na. Okay, naghintay ako ng 2 taon. Yung nabili ko na 980,000 na Bitcoin, na pumalo ng 4.1, no? So, ng 4.1 na binenta ko na. Okay, binenta ko na kasi yun yung goal ko. Ayoko maging greedy. Okay, 4.1, okay na ako. Ang laki na ng kinita ko. From 980,000 naging 4.1 million pesos. Tubong lugaw na tayo in expand of 2 years. Okay, ako po yun. And then yung sinasabi kong example, hindi lang po ako yung gumagawa ng ganong technique. Okay, maraming mga whales dyan, mas maraming hawak na Bitcoin, madaming mga buyer na ganon din yung technique na ginagawa nila. So siguro, okay, pagdating ng 4.2 million pesos, in-expect nila yan. So maraming nagbenta ng 4.2 million price range. Okay, so hindi ko lang sinasabi na 4.2 yan, baka yung iba dyan nag-aabang pa ng 4.5. So given, nagbentahan na, okay, maraming nagbenta ng Bitcoin ng 4.2 million pesos, so unti-unti bumaba. Okay, and then syempre may mga buyers din na mga panic buyer or panic seller din na nakitang bumaba na ng konti yung Bitcoin, nagbentahan na. Okay, kahit wala pa yung goal nila. Okay, siguro for example 4.5 million yung goal nila, nakita nilang bumaba, okay, mahina yung puso, may emosyon, okay, hindi pa talaga sanay sa cryptocurrency, binenta na, lugi. Okay, kahit na mas mahal nila na benta, for example, pumasok sila ng 4.8, gusto nila ng 4.5, okay, naging 3 million. Okay, nalugi na sila. Okay, ayun yung mga sinasabi natin na pag nilagyan mo ng emosyon yung cryptocurrency, yung pagpasok sa crypto trading, play to earn, okay, dito sa crypto world, talagang matatalo at matatalo. So dapat wala tayong emosyon dyan. Planado natin yung atake natin. May research tayo. Okay, nakasubscribe kayo kay Buhok Gaming Channel, kay Adrian, para updated kayo. So, kidding aside guys, ganun yung nangyayari. So ito given na nagbentahan na yung mga holders, kasi benta na nila yan. Okay, pagbigyan nyo na 2 years, 3 years na nilang ino-hold yung token nila, may plano sila, na-hit na nila yung plano nila, na benta nila. So nagbentahan sila, bumaba yung cryptocurrency. So kung papansinin nyo, almost magto 2 weeks na naka 3.2 million si Bitcoin. So ibig sabihin, nasa stable stage na siya. Ito yung hint ko sa inyo. So right now, na nasa 3.2 million si Bitcoin at nasa bull market na tayo, marami pong papasok pa dyan. Okay, madami pang bibili sa 3.2 million price range.
Dito sa Book Gaming Channel na-analyze namin, personal na-analyze namin to, na bago mag-end yung 2024, aabot ng 4.8 to 5 million per Bitcoin. Okay, so 4.8 to 5 million Bitcoin end of 2024. Either December yan or early January sa 2025. So ayun yung ina-expect namin. So right now, yung mga cryptocurrency, okay, mababa yung presyo. Definitely, madaming magbibilihan, madaming papasok ng ganitong price range. Book Gaming, ito ba yung tamang range para makabili ako ng cryptocurrency at pag tumaas, mabenta ko? Yes. Okay, dito sa Book Gaming, ayun yung ine-expect namin. So right now, nag-hold na ulit kami ng panibagong set of cryptocurrency. Right now, yung 3.2 na Bitcoin, yes, nakabili na kami. Hindi naman, syempre, konti lang. 3.2, so nakabili na kami ng Bitcoin right now. Pumasok na kami, may entry na kami. So again, pag nagsiguro, personally, nasa 5.5 or 5.6 ako bago umexit this time. Okay, kasi nga, wala naman kaming ibang nakikitaan na napupuntahan ng cryptocurrency, kundi puro pataas na lang yung presyo niyan. Okay, puro pataas na lang yan. So kung mangyari man na bababa, siguro, ako personal thoughts ko to guys, wala tong masyadong kinalaman sa politika. Pag nanalo si Biden as a president, magkakaroon ng disaster pagdating sa cryptocurrency. Pero pag nanalo naman si Donald Trump, definitely mas tataas pa yung presyo ng cryptocurrency. Hindi ko napapaliwanag kung bakit pag nanalo si Donald Trump, pero kung kilala nyo si Donald Trump, alam nyo na kung paano ko nasabi na tataas yung mga presyo ng cryptocurrency, ng stock, okay, tataas yung mga presyo ng mga US dollar. Okay, pero again, this is not political advice, no? Na-mention ko lang yan dahil ginawa namin yung sariling research namin. So, going back to the root of this cause, bakit bumababa? Siyempre, marami nang nagbentahan na matagal na holder. Okay, Book Gaming, okay lang ba pumasok right now sa Bitcoin? Pwede, pasok po tayo, okay? Ito yung range na stable, okay, almost 2 weeks na ganito yung cryptocurrency. Once na pumasok na tayo rito, definitely lilipad naman yan. Again, wala naman ibang pupuntahan si cryptocurrency, si Bitcoin. Kung hindi, pataas lang yan. Nasa halving season pa tayo. Again, pag natapos yung halving season, definitely tataas at tataas pa yung cryptocurrency. Pero don't worry, pag meron tayong mga panibagong update sa cryptocurrency, play to earn, NFT, ibabato ko kagad sa inyong lahat. And always remember, Book Gaming loves you all. See you again in my next video. Salamat!